Napukaw ang atensyon ni Senator Robin Padilla sa naging komento ng isang staff ng AirAsia na si Julina May Espinosa na kung saan ay nagbigay nga ito ng komento na tila ba pagbabanta ng karahasan sa naturang senador. Kayo na lang ang magbasa sa naturang komento. Marami at samot-saring reaksyon ang mga netizens ang nagbigay ng kanilang komento sa naturang issue. Marami ang nagsasabi na part lang daw umano ito ng freedom of speech. Marami rin ang hindi natuwa sa komento, lalo na ang mga DDS na ayon nga sa kanila, hindi umano nila kinonsente ang naturang komento dahil hindi umano yun bahagi ng freedom of speech. Marami naman ang nanawagan na tanggalin na sa naturang Philippine Airline ang staff. Naglabas naman ng kanyang pahayag si Senator Robin Padilla na ayon nga sa kanya na kaya naging demonyo na umano ang mga kriminal sa pagpaslang sa mga tao dahil sa katulad nito na ikinakampanya pa ang pagkitil sa buhay ng tao. Wala pang inilabas na pahayag si Julina May at batay sa ating pag-research ay nag-deactivate na umano ito ng kanyang social media account. Well, naglabas naman ng kanilang statement ang AirAsia at sinabi nilang aware umano sila sa ginawa ng kanilang empleyado na nag-viral online. Dagdag pa ng AirAsia na hindi umano nila tinotolerate ang ganitong asal na tila ba nagpupromote ng violence, discrimination, harassment at malicious intent. Dagdag pa ng AirAsia na nagkaroon umano sila ng sarili nilang imbestigasyon upang mabigyan ng parusa ang naturang staff. Mahalagang tandaan natin ang pagiging magkaiba ng pananaw sa politika or anumang issue ay hindi dapat humantong sa mga pahayag na maaaring maghikayat o magpahiwatig ng karahasan. Ang kalayaan sa pagpapahayag ay may kasamang responsibilidad at ang bawat salita sa social media ay may kaakibat na pananagutan. Naway magsilbi itong paalala sa lahat na piliin ang paggalang, mahinahong diskusyon at kapayapaan kaysa puot at pagbabanta. Kung may issue na nararapat dong idaan sa tamang proseso at hindi pananatiling maaaring magdulot ng takot o panganib sa iba. Naway gabayan tayo ng Diyos sa paggamit ng ating boses at mga plataporma para sa kabutihan, pagkakaisa at paggalang sa kapwa.